mga kaibigan, mga kapamilya, ang live footage, live video mula po sa Malacanang. Ang pagtatagpo ng ika-14 na Pangulo na bababa po sa pwesto mga kapamilya at ang papaupo sa Malacanang na isang Benigno Aquino III. Sarah? So kapapasok lang po ni President-elect Noynoy Aquino sa loob ng Malacanang Palace kung saan naghihintay sa kanya si President Arroyo sa may paanan na ng hagdanan o pababa po ang Pangulong Arroyo. Partner, hindi aakyat po si President-elect Aquino, no? Tulad ng inaakala ng marami. Talagang sa tradisyon po, maghihintay siya sa baba at si President Arroyo po ang bababa mula sa Malacanang dahil mamayang hapon ang makasaysayang pag-akyat ni President-elect Noynoy Aquino sa hagdanang yan for the first time to mark the start of his administration. And now, pababa na po ang Pangulong Arroyo sa hagdanan mismo sa loob ng palasyo ng Malacanang. Ito po ang pinaka-main hagdanan patungo po sa tanggapan ng Pangulo, mga kapamilya. Nandiyan po nakadisplay ang mga naglalakihang mga obra ni Juan Luna. Ito po ngayon, mga kaibigan, saksihan po natin ang makasaysayang pagkakamay ni Pangulong Gloria Arroyo at Pangulong Halal Noynoy Aquino. 9 years, 5 months, and 10 days in office. 9 taon, 5 buwan, at 10 araw po ng panunungkulan sa gobyerno. Finally, siya po ay magpapaalam na sa palasyo ng Malacanang. Magugunit ang ito po ang unang pagkikita ni President-elect Noynoy Aquino at Pangulong Arroyo matapos ng matagal na panahon na nasa oposisyon si President-elect Noynoy at isa sa mga bumatikos sa administrasyon ng Pangulong Arroyo. At tinanungan ng mga reporters kamakailan, anong pag-uusapan nila ni President Arroyo sa loob ng sasakyan? Nagbiro noon si President-elect Noynoy that it might be the longest 15 minutes of his life. Sila po ay dahan-dahan ng umuusad. Kaya po na nyo napapanood sa telebisyon ngayong mga panahong ito, mga oras ito, mga kaibigan. Sasakay po sa presidential car. Ito po may plate number 1. At sa ating po pagkakaalam, ito ho ay bagong modelo ng Mercedes-Benz na inangkat po ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. At ang kotse po ni President-elect Noynoy, historically, traditionally, ang mangyayari yung Land Cruiser niya, iiwanan niya yan dahil etong sasakyan po na number 1, pagdating po niyan sa Quirino Grandstand, lilisanin na po yan ni Pangulong Arroyo at sasakay po siya sa kanyang personal vehicle at yan na po ang magiging sasakyan ni President-elect Noynoy Aquino. Nung panahon po ng kanyang inang si Cory Aquino, if you remember, partner, ang nangyari, nung iwanan niya ang kanyang Mercedes-Benz, sumakay siya sa Toyota niya na personal niyang sasakyan. Sa pag-usad po ng biyahe ng dalawang Pangulo, nasa loob po ng isang kotse. Ngayon po ang mga tao sa grandstand ay nag-aabang na. Habang patuloy pa rin po ang pagduyog ika nga. Pakikisama po ng magandang panahon dito po sa pupuntahan ng dalawang Pangulo. Atin pong aalamin kung kanina po'y huminto sa traffic light. Ang isang Pangulong Halal, huminto kaya sa traffic light. Ang dalawang Pangulong ito na papunta ho ngayon sa grandstand. Tinupad po ni Pangulong Noynoy ang kanya pangako po sa TV Patrol World kagabi na siya po ay susunod sa batas trapiko kahit na meron siya mga hagad, hihinto pa rin daw po sa traffic light na kung saan po naman yan ay kanyang ginawa kanina papunta po sa Malacanang sa pagsapit po sa Araneta Avenue, lungsod ng Quezon. Ito na po ang daan, mga kaibigan, mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Ito na po ang convoy ng Mercedes-Benz 500. Bago po itong modelo na inangkat po ng tanggapan ng Pangulo. Ito po actually po dalawa. Ayon po sa atin po nakalap na informasyon, dalawa pong magkapareho na modelo po ng Mercedes-Benz.
At ang tanong nga yan na marami, partner, anong pinag-uusapan ng dalawa sa loob ng sasakyan? Siguro po, malalaman na lang natin yan kung ikikwento sa atin ng dalawang pinuno ng bansa kung ano ang kanilang pinag-usapan dahil inaasahan po na aabot po ng 10 to 15 minutes ang biyahe mula po sa Malacanang Palace papunta dito sa Quirino Grandstand kung saan may espesyal na ruta po silang dinadaanan na definitely po bukod sa walang traffic ay cleared po ito para sa convoy ng Pangulo. Tayo po'y pinalad na pagbigyan po ng kinaukulan ng pahintulot na makakuha po ng mga video mula po sa ating Sky Patrol. Kung niyo po magugulita, ang mga ganito pong pagkakataon ay pinagbabawalan ng mga otoridad. Sa pagkakataon pong ito, binigyan po ng clearance ng ating pong piloto na makalipad along the area. Yan ho mga kaibigan ay kabahagi din po ng makasaysayan na coverage ng ABS-CBN na amin pong inihahatid sa inyo sa tulong po ng ating mga tagapagtangkilik. Sa ngayon po ay nakaabot ang informasyon na si Ginoong Vice President-elect Jojo Binay ay nasa grandstand na. Nag-aabang na rin po mga kapamilya sa pagdating po ng dalawang Pangulo. Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Pangulong Halal Benigno Aquino III. What's interesting, partner, no, may impormasyon tayong nakuha na ang Estrada family ay nandito na raw. At gusto nating malaman no, kung maging ang dating Pangulong si Erap Estrada ay nandito para masaksihan ang oath-taking ni President-elect Noynoy na siyang naging pinakamahigpit niyang katunggali dito sa sa presidential race na ito with close to 10 million votes with President-elect Noynoy Aquino garnering 15 million votes. Nakita natin kanina sa video, dumating na rin ang girlfriend ni President-elect Noynoy na si Shalani Soledad. Nakaupo siya kanina with her yellow terno at naghihintay na sa pagdating ni President-elect Noynoy. So more VIPs arriving, partner? Okay, I think it's Chris Aquino on the video on the left right there. Dumating na rin po si Chris Aquino, right? And I don't think na nanatili, she stayed no, in Manila Hotel, bagamat yung kapatid niyang si Balsi at yung iba ay nasa Manila Hotel kagabi. At habang bumabaybay po ngayon sa landas, patungo po naman sa Quirino Grandstand, ang dalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kami po ay magbabalik. Wala pong kakalas, walang bibitiw. Sa ilang sandali po, ang full coverage ng The Aquino Inauguration.